Bayani kong ituring ang isang aso sa Davao del Norte na namatay matapos makipaglaban sa isang cobra. Ayon sa may-ari ng aso, patay na ang Belgian Malinois na si Hugo na makita nila sa kanilang garahe noong Biyernes. Katabi nito ang lasog-lasog na katawan ng cobra. Nalason si Hugo matapos makipaglaban sa ahas. Ito na ang ikatlong beses na nakapatay si Hugo ng mga ahas sa kanilang bahay. Maraming netizen ang nagpaabot ng pakikiramay at pinuri ang kabayanihan ng aso. Inalmahan ng isang senador ang pahayag ng isang kongresista na idediretso ng Kamara sa COMELEC ang bersyon nila ng charter change kahit wala pang bersyon ang Senado. Ayon naman sa isa pang kongresista, hihintayin pa rin nila ang bersyon ng Senado ng Chacha. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ngayong linggo na inaasahang aaprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang Resolution of both Houses No. 7 o RBH 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, tiwala siyang makukuha ang kailangang 3/4 vote ng lahat ng miyembro ng Kamara. Almost 280 o-authored on the RBH 7. So palagay ko, I'm very positive to get that number. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe na pwede nang ipadala sa COMELEC ang maaaprubahang RBH 7 kahit wala pa ang bersyon ng Senado. Sinusubukan pa naming kunin ang detalye nito kay Dalipe pero wala pa siyang tugon. Pero kung si Gonzales ang tatanungin, Palagay ko, we will transmit that in the COMELEC kapag na-aprobaan na ng Senado yung RBH nila po. The same RBH naman, I think wala nang BICAM, wala naman yan pinagbago. Kung makukuha naman nila yung 3/4 votes in 18 votes in the Senate, palagi ko wala na pong problema yan. si Senador Amy Marcos tutol na idiretso sa COMELEC ang RBH 7 ng Kamara. Lahat ng pamamaraan para pamadaliin at hindi dumaan sa Senado ay ginagawa. Pero sa palagay ko, sa una't dulo niyan, kinakailangan sumunod tayo sa saligang batas at sa batas. Sa Senado, walang masyadong naniniwala na yung economic provisions ang pinag-aaksaya ng panahon. Ang iniisip natin, ng taong bayan pati, hindi lang ang senador, talagang political revisions ang gustong habulin. Ngayon, yung political revisions, bakit hindi na bulat-latin? Magpakatotoo ka, sister, yun ang akin. Di, pag-usapan na kung papag-usapan, ang problema nun, kesa sa kinukubli natin. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit dadalhin sa COMELEC kung wala pang bersyon ng Senado? Gayunman, premature pa raw magkomento rito dahil hindi pa nagkakasundo ang Kamara kung ano talaga ang gagawin nila. Nasa komite pa rin ang panukalang charter change sa Senado dahil maghihiring pa ang mga senador sa iba't ibang probinsya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Arestado ang dalawa sa tatlong suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si DJ Johnny Walker o Juan Humalon. Nobyembre ng nakaraang taon ang barlin si DJ Johnny Walker habang nagla-livestream ng kanyang programa sa loob ng kanyang bahay sa Calamba, Misamis Occidental. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, nahuli nitong Biyernes sa Barangay Poblacion ang suspect na sinasabing nanutok ng baril sa tauhan ni Humalon. Naaresto rin ang umano'y driver ng getaway motorcycle. Walang pahayag ang mga suspect. Patuloy naman ang pagtugis sa gunman. Binigyang linaw ni Julian San Jose at Raver Cruz ang usap-usapan online tungkol sa kanilang live stream kahapon. May mga nag-post sa X ng malisyosong atake sa ikinilos ni Raver. Nagsorry si Raver kung may na-offend siya at sinigurado niyang hindi niya magagawang saktan si Julie. Sinabi naman ni Julie na below the belt ang mga pag-atake kay Raver. Sa interview ng GMA Integrated News, nilinaw ni Raver na hyperactive siya bago sumalang sa live stream, habang mababa naman ang energy ni Julian. Lahat naman na nakakilala sa akin, ganun talaga ako. Pero aaminin ko, and gusto ko na rin humingi ng pasensya sa mga medyo nainis kasi extra hyper talaga ako that day. Ang dami ko iniisip, tapos hindi pa maganda yung pakiramdam ko, tapos na-stress talaga ako. Para malinaw lang din sa lahat na wala pong ganong klaseng, wala pong ganon. Yeah. Tsaka para din sa yung mga nagmamahal sa Juliverse, so para at least klaro din. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?
Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.